Ngayon ho, mga kababayan, ito ha, yung mga pinangalanan ho na mga congressman, mga bossing. Yung iba dito, kakilala ko. Pero hindi yung magkakilala kami one-on-one, hindi ho ganun. No? Kakilala ko lang dahil mga sikat ho na mga congressman, mga bossing. Kagaya ni Arjo Atayde, mga kababayan. Kagaya ni Congressman Marcy Chodoro, pinangalanan din po. Marikina ho yan, mga bossing ha. Sabihin nyo, mga Diskaya, doon sa mga Marikenyo, maniwala sa inyo, nakasali si Congressman Chodoro, Marcy Chodoro. Ewan ko lang kung paniwalaan kayo. Ang feeling ko ho dito, mga bossing, yung mga hindi nila mga kasundo na mga congressman, yung mga, siguro mga nasisilip sila, yun yung mga niraratrat nila at yun yung mga dinamay nila o yun yung mga pinangalanan nila. Di po ba? Sabi ni Transformer, malakas ka ding mang-asar no? Red ribbon na lang si Marcoleta. O pwede, Red Ribbon Committee. O, di ba? O ngayon ho, Commission in Exchange of Contract, sabi dito. Pinangalanan ng mag-asawang Diskaya, no? Si Curly at si Sara Diskaya ang mga kasalukuyan at dating mambabatas sa House of Representatives na humingi ng komisyon na aabot ng 25% para hindi ipitin ang kontrata ng kanilang mga kumpanya. Mga bossing, dyan pa lang po sa numero. Ha? Sa numero pa lang po. Ang sinasabi nila, 25% ang hinihingi ng mga kongresistang nabanggit nila. Sabi ho mga bossing, tapos ang kinikita lang daw po nila na sila yung magpapagod, sila yung mag-i-inspection, sila lahat ang gagawa. 2% hanggang 3% lang daw po ang kinikita nila, mga kababayan. Kumbaga, dito sa Blue Ribbon Committee, nakakaawa po ang mga Diskaya. No, sila po ang biktima, mga bossing. Ayos talaga, no? Yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Sabi pa ni Bato, naku po, kailangan mag-bulletproof po kayo. Kailangan ganito, ganyan ang inyong, ingatan nyo po ang sarili ninyo. Paikutin nyo, mga lelang nyong palot. Akala nyo naman, mapapaniwala nyo. Kayo ho ba, mga bossing, 25% si congressman, tapos ikaw ang tatrabaho, 2 to 3% lang ho ang kikitain mo. At kung mismong pagtutuunan natin ng pansin, yung mga porsyento na binanggit ho nila doon, halos ang kinakain na po, mga kababayan, hindi pa namumuhunan ang kinain na po doon sa pera is 50% na ho, mga bossing Diba? Ikaw ba? Magbibid ka ba ng magbibid dyan? Makikisali ka ba ng makikisali dyan? Kung alam mo wala kang kinikita, kung alam mo na minsan lugi ka pa, makikipagpatayan ka ba sa mga bidding na yan? Hindi. Diba? Ako isa. O sige, baka ngayon lang, baka malas lang, inalat lang. Pangalawa, ay naku, tumigil na tayo dyan. Huwag na tayo dyan. Lugi tayo. Sila lang yung tumitiba. Di po ba? Mga bossing, sila lang yung nakikinabang kasi tayo gagawa, tayo mapapagod, tayo lahat. 2 hanggang 3% lang makukuha natin. Nek nyo. Sa dami ng mga sasakyan, tingin ko ho, mga bossing, kung magkano lang, hindi kakayanin. Kasi yung mga sasakyan mga bossing, 12 pa lang yung kinocompute natin at yung nakita natin, 200 million na ho. Diba? Sabi ni opinion ng dukha, wala daw sila kita, liit lang daw. Maniniwala tayo doon? Malabo ho Di po ba? Tuloy natin. Nauna lang napaulat ang pakikipagsabwatan ng mga kontraktor sa ilang kongresista at mga opisyal ng pamahalaan, partikular sa DPWH, para makakickback sa mga flood control. Itinanggi ng ilang mga pinangalanang mambabatas ang paratang ng mga Diskaya. At ito nga daw po yung mga napangalanan, mga bossing. Roman Romulo, nakaalyado ni Vico Soto.
Parang dyan pa lang ho, mga bossing, sasabihin, ay kaya naman pala sinama eh. No? Ay kaya naman pala sinama, nandoon sa kampo ni Vico Soto eh. Kayo ho, mga kababayan, sige nga, isipin po natin, no? Alam mo, tatakbo ka sa ilalim ng partido ni Vico Soto, tapos hihingi ka, kukuha ka, makikinabang ka ng 25% doon sa kalaban na alam mo na posibleng ilaglag ka? Di ba? Di po ba, mga bossing? Pasig City, Roman Romulo, Jojo Ang, wala akong masasabi dyan, hindi ko po kilala. Patrick Michael Vargas, Arjo Atayde, nandiyan daw ho, mga bossing. At para kay Arjo Atayde, mga bossing, nagsalita ang kanyang esmi, no? Saglit lang daw. Kasi nga yung mga sinabi ng mga diskaya, meron yan nabanggit pa, usapang lasing, anak ng tinapayan eh. Pagka nag-uusap po kami, may sa usapang lasing po, doon naibubuko yung mga congressman, ganito, ganyan. Pwede ba yun? Usapang lasing, nasan ba yung kay Maine Mendoza dito? Hindi ko makita. Alisin ko muna ito. Meron dito eh. Sandali lang ho mga kababayan, kasi hinahagilap ko. Sabi ko, ang dami talagang nakaano din. Eto, Maine Mendoza. Yan. Para kay Arjo Atayde, mga bossing, nagsalita. No? Ito. Yan. Kasi parang mga naging hearsay ho, mga bossing, lahat ng binanggit to. Lalong-lalo na nga, nagulat ako. Marcy Teodoro ng Marikina. Papaniwalain nyo yung mga taga-Marikina. Baka yung ibang mga taga-Marikina, kadikit lang ho yung Pasig eh. Baka dyan magwelga, umabot sa inyo, sa bahay ninyo, idinawit nyo si Marcy Teodoro. Mahal na mahal po ng mga taga-Marikenyo yan eh. Talaga pong ang nangunguna, mga bossing, sa mga flood control na mga ganyan na gustong maresolba ang kanilang syudad o ang kanilang bayan, Marikina ho. Bakit? Nagkaroon ako ng 2 bar dyan sa Pilipinas. Isa doon sa gilid ng ilog. Nakikita ko halos araw-araw yung mag-asawa na Maan Teodoro at Marcy Teodoro, talagang iniikot nila yan para maresolba. Wala yung papadating pa lang ho yung mga bagyo at mga ulan iniikot nila yan para maresolba. Sabi dito ni Congressman Arjo Atayde, itinanggi ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na tumanggap siya ng komisyon mula sa flood control project ng mga kumpanya ng mag-asawang Sara Diskaya. Kabilang si Atayde sa pinangalanan sa joint sworn statement ng mga Diskaya na tumanggap umano ng kickback mula sa government project. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I will avail of all remedies under the law to clear my name